Nabigla at kinabahan ng bahagya ang pangunahing tauhan dahil nakita niya ang maitim na substansya ay umakyat sa ere, kumunot ang noo ni Lin Ji at naisip na ang nilalang na nasa likod ng kanyang paglipat sa ibang mundo ay bumalik na matapos ang 3 taon. Binuksan ng bata ang bibig at bumantong hininga ng malalim. Itinaas ng binata ang kamay at ipinagpalagay na panahon na upang bayaran ang kanyang halaga para sa paglipat sa ibang mundo. Habang nakatapat ang kamay sa baba, naalala ng tindero na tinulungan siya ng hindi kilalang nilalang na makamit ang kanyang hangarin at malamang na miyembro ito ng uri ng mabubuting Diyos at nagtaka kung hindi kaya't napakataas ng bayad. Bigla, tumaas ang kilay ng mga ngalakal, ilang sandali, ang itim na likido ay naging isang inscription, at nagsabi na, dahil sa kanyang kabayaran ako ay nagising. Namangha ang tindero at nagtanong kung dahil ba ito sa pagpayag niyang irekomenda ni Frank ang kanyang libro. Isang karakter ang iginuhit ng putik sa mesa na nagpapahiwatig ng pagsang-ayon. Itinaas ng protagonista ang kamay at nagtanong kung kailangan ba talaga niyang pilitin ang ibang tao na irekomenda at ipamahagi ang kanyang libro. Ngumiti si Lin Ji at nagtanong kung kapaki-pakinabang ito sa kanya. Nanatili ang karakter sa mesa, tumaas ang kilay ng bida at nangakong gagawin ang kanyang makakaya. Tumalon ang hindi kilalang nilalang mula sa mesa. Napakamot sa baba ang binata na parang nag-iisip. Umuulan pa rin sa labas at ang estranghero na nakarab ay nakatayo sa balkonahe. Kumunot ang noo ni Jack at nagulat na may isang sospek sa alitan ng mga mangangaso ang natagpuan sa 23rd Street sa lungsod ng Nokon. Kumunot ang noo ng mersenaryo at nagulat na ang kanilang target ay gumugol ng halos 1 oras sa bookstore at iminungkahi na ang tindahan ay maaaring isang lihim na base para sa madilim na mga mangkukulam. Ang kanyang kasama, na nakanganga sa gulat, ay nangakong sasabihin sa guro ang lahat sa sandaling maunawaan niya ito at hiniling sa kanyang kaibigan na bumalik at ipaliwanag ang lahat ng mas detalyado. Tiningnan ng bata ang communication device at sinabing gagawin niya ang lahat. Sumulpot si Frank sa likuran niya at sinabing masyadong matapang ang kanyang kaaway, lumingon si Jack at winasiwas ang kanyang kutsilyo. Hinuli siya ng lalaki sa maskara. Tiningnan siya ng matandang lalaki at hiniling ang kanyang kamatayan. Isang higanteng dragon ang sumabog mula rito at ang mersenaryo ay napatay. Ang boses ng kanyang kasamahan ay narinig mula sa device na nakahiga sa sahig. Tinapakan siya ng maitim na salamangkero, inayos ng madilim na mangkukulam ang kanyang sombrero at tinanong ang mga naglakas loob na tumingin sa bahay ng lalaking ito na huwag pagsisihan ang kamatayan. Matalim na tumingin ang black faceless at kitang-kita nito kahit kay titing na takot walang nakita sa mga mata nito, ang mga ilaw ay nakabukas sa mga bintana ng bookstore. Sa dingding ay nakasabit ang isang karatula na nagsasabing pinuno ng Secret Tower Intelligence Department. Kumatok ang lalaki sa pinto at sinabing may ulat siya sa isang abnormal na kaso, nakaupo si Joseph sa kanyang mesa sa opisina. Hinubad ng lalaki ang kanyang salamin at bumantong hininga ng malalim. Bahagyang ipinatong ng commander ang kamay sa tulay ng kanyang ilong at inanyayahan ang kanyang nasasakupan na pumasok. Ilang sandali, pumasok si Claude sa opisina at nakatayo sa tapat niya, tinanong ng Panginoon kung may nangyari na naman sa itlog ng magic mirror. Bigla, tumayo ang commander mula sa mesa at ininsulto ang grupo ng mga mangangaso. Dahil sa inis walang pasabi-sabi sinuntok niya ang mesa, ipinahayag ng kapitan na mapayapa sana niyang masisiyahan ang kanyang pensiyon kung hindi dahil sa kanila at sumigaw na maaga o huli ay magsisimula siyang magsanay ng boxing sa kanilang mga lapida. Isang bitik ang lumitaw sa ilalim ng kanyang bakal na kamay, dahil sa takot, nanginginig ang kamay inayos ng lalaki ang kanyang salamin at hiniling sa kanya na bigyang pansin ang imahe. Bahagyang inayos ng pinuno ng kanyang bakal na kamay at tinanong kung natatakot siya. Ngumisi si Joseph at tinanong kung hindi ba isinara ng kanyang nasasakupan ang pinto. Yakap ang mga dokumento sa kanyang dibdib, humingi ng tawad ang estudyante at sinabing isang bagong sitwasyon ito. Ipinatong ng lalaki ang kamay sa noo at tinanong kung anong insidente ang maaaring mas mahalaga kaysa sa kaguluhan na ginawa ng mga baliw na mangangaso na ito. Binaliktad ng lalaki ang pahina at nagulat na ang especially iya na sumusubaybay sa mga galaw ni Frank ay napatay sa 23rd Street at nalaman niya ang lokasyon nito bago siya mamatay.
Bahagyang napanganga sa pagkagulat ang commander, kinagat ng Panginoon ang kanyang mga ngipin sa galit at tinanong kung sino ang kanilang pinag-uusapan. Iniharap ni Claude ang itim na maskara at nagulat na 2 taon na ang nakalilipas ay nawala ang maitim na salamang kero matapos ang labanan sa puting burol at kasalukuyang may presyo na sa kanyang ulo. Kumunot ang kanyang noo nang may pagbabanta at nagulat na nakaligtas ang kanilang kaaway dahil sa loob ng 2 taon ay ang kanyang guro lamang ang sigurado dito. Ngumiti ang kapitan at sinabing walang nakakakilala sa ugali ng lalaki ng higit sa kanya at natutuwa siyang sa wakas ay nagpakita na ang kontrabida. Pagkakahawak sa kamao, nagulat ang pinuno ng Intelligence Department na lumitaw ang madilim na mangkukulam sa lungsod ng Nokan at ipinagpalagay na sa wakas ay nagsimulang gumana ng maayos ang kanyang utak. Tumingin si Joseph at tinanong kung ano ang ginagawa ng kontrabida sa 23rd Street. Hawak ang mga dokumento sa kanyang mga kamay, ipinaliwanag ng estudyante na limitado ang kanilang impormasyon dahil sa pagkamatay ni Jack at sinabing alam nila ngayon na pumasok si Frank sa isang ordinaryong bookstore at nanatili doon ng mahigit 1 oras. Isinuntok ng pinuno ang kanyang kamay sa mesa at sinabing imposible para sa isang madilim na mangkukulam na nakakuha ng kapangyarihan sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang dila na bumili ng mga libro. Bahagyang kumunat ang kilay, nagtapos ang commander na may mali talaga sa tindahang ito, at tinanong kung nasuri na ng kanyang mga nasasakupan ang impormasyon tungkol dito. Tiningnan ng lalaki ang mga dokumento at nagulat na ang tindahan ay pag-aari ng Ash Chamber of Commerce, 3 taon ng negosyo, may magandang reputasyon, at may kaunting bilang ng mga customer. Pagpapakilala sa protagonista na may hawak na libro, idinagdag ng lalaki na ang kakaiba lamang ay ang may-ari ay isang dayuhan at sinabing una nilang pinaghihinalaan na ito ay maaaring isang lihim na base para sa madilim na mga mangkukulam. Kumunot ang noo ng Panginoon at tinanong kung ano ang kanilang opinyon. Ngayon ay ipinakilala ni Claude ang lalaki na may sungay at ipinaliwanag na ang Ash Chamber of Commerce ay pag-aari ng mga pari ng druid na mga light mage na naniniwala sa kalikasan at malamang na hindi tutulong kay Frank. Bahagyang kinuyam ng pinuno habang nanginginig ang kanyang kamao, na pagpasyahan ng kanyang apprentice na maaari nilang sirain ang reputasyon ng Chamber of Commerce kung magmadali sila at nagbabala na ang mga druid ay maaaring magprotesta laban sa lihim na tore. Bigla na lang isinuntok ng kapitan ang kanyang kamao sa dingding, iniwan ng pinuno ng Intelligence Department ang mesa at tinawag na mga problematikang vegetarian ang mga druid, naisip ng lalaki na hindi naman sila vegetarian. Tiningnan siya ni Joseph at tinanong kung may naisip lang siyang bastos, agad itong itinanggi ng lalaki, tumakbo ang lalaki papalapit sa kanya. Lumitaw ang mga apoy na aura sa paligid niya, galit na nagsalita ang commander at tinanong kung ano ang gawain ng kabalyero. Kinabahan si Claude at sumagot na dapat nilang alisin ang kadiliman at mapanatili ang kapayapaan, nakatayo sa gitna ng opisina. Sinabi ng Panginoon na sa ganoong kaso ay hindi nila magagawa na maging katulad ng kadiliman at makipagkompromiso sa kanilang mga kasabwat. Ini-imagine ng pinuno ang maitim na salamang kero na naglalagi sa tindahan at sinabing ang kaaway ay naroon ng mahigit 1 oras at hindi basta-basta nakikipag-usap, nagbabasa ng libro, o umiinom ng tsaa. Galit na itinaas ng kapitan ang kamay at tinanong kung, sa palagay ng kanyang disipulo, ang masasamang madilim na mangkukulam ay basta-basta lang nagbabasa ng mga libro sa isang ordinaryong tindahan. Ipinikit ng disipulo ang kanyang mga mata, at nangako ang pinuno ng Intelligence Department na susuotan ang kanyang matutulis na sapatos at sisipain siya kung ganoon nga. Nanginginig ang lalaki at pinaalalahanan siya na ang Ash Chamber of Commerce ay nagpopondo pa rin ng 40% ng kanilang organisasyon. Naging mapuputi ang mga mata ni Joseph, nagtinginan ang dalawa sa isa't isa ng tahimik sa loob ng ilang sandali. Bahagyang bumaba ang mga labi ng lalaki at bumantong hininga ng malalim, kinuha niya ang kanyang balabal sa hanger, sinuot ito ng commander at ipinahayag na siya mismo ang pupunta sa 23rd Street para tingnan kung ano ang nangyayari sa bookstore na iyon. Yumukod ang lalaki sa kanya, ilang sandali nakalipas naglakad ang Panginoon na may dignidad pababa sa madilim na koridor. Lumingon ang mga tao at nagpaalam ng magandang gabi, tahimik na nilampasan ng pinuno ang lahat ng kanyang mga kasama.
Umaabot ang mga tubo sa higanteng tore, bahagyang pinindot ng kapitan ang buton para sa palapag na kailangan niya. Umakyat ang elevator, hawak ng pinuno ng Intelligence Department ang isang dossier sa pangunahing tauhan sa kanyang mga kamay, matalim nang umiti siya at nagpas siyang suriin kung gaano kalinis si Lin Ji. Bigla, nanlaki ang mga mata ni Joseph sa takot, ipinatong ng pinuno ang kamay sa mukha at napagtanto na nagsimula na siyang mag-hallucinate muli, naging mapula ang kanyang mga mata, ilang sandali isang magic sword of light ang lumitaw sa harap niya, na minsan ay sumumpa sa kanya.